Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao na ating pinakamamahal bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan, gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Nanilika pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Pangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 342 ng Ride On Ministry, araw po ng Sunday, para sa ating Divine Worship Service, January 31, 2021. Pinakahuling araw ng buwang lilipas patungo sa panibagong buwan. Yes, ang Ride On the Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the Son of Grace, worship, prayer, and service. Manalangin po tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, Ikaw na siyang aming sentro ng aming pananampalataya at gayon din ng aming mga buhay. Hayaan po ninyo na kaming lahat ay magsilapit sa iyong banal na trono, sa Espiritu at sa katotohanan upang manambahan sa inyo. Gabayan niyo kami, pagharian at pagpalain. Magimayos o Diyos ang daloy ng gawain na ito, pati na po ang internet. Pagpalain mo lahat ng mga churches, mga lingkod mo, at lahat ng inyong mga kinakasangkapan sa araw na ito, mula sa iba't ibang iglesia lokal, mission at iba pa, sa buong mundo, Panginoon. I-bless mo lahat at pagpalain ang mga mensahe na ipaparating ng bawat isang lingkod mo na iyong ititindig. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. At awitin po natin ang To God be the glory. At kung meron kayong hawak na inaryo ay tingnan niyo po. At gayon din kung meron kayong cellphone na iba, pwede niyong i-google at makita niyong To God be the glory na ito ay sinulat ni Fanny Crosby noong 1875. At gayon din nilapatan ng musika na William Downey noong 1875. God be the glory, great things He hath done. So love ye the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. He vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing
through Jesus the Son, but purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we sing. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos, at para po sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos ay lumapit po tayo sa Kanya sa diwa ng ating banal na pagsamo sa Kanya, upang sa ganon ay atin pong ilagak sa Kanya lahat po ng ating mga pagkukulang, pagkakasalang nagawa sa Kanya at maging sa ating kapwa. Ay nararapat lamang na atin pong ipagsisi at hingin natin ang banal na pagpapatawad ng Panginoon, kaya tayo po'y magsilapit sa Diyos. Manalangin po tayo ng pagsisisi sa banal na harapan ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin ng pagsisisi at salamat sa inyong pagpapatawad at paglilinis. Amen at amen sa ating Panginoon. Para po sa ating sagutang pagbasa, ay masumpungan natin sa awit kabanatang 111, sa mga talatang 1 hanggang 10, at ang ating magiging katugunan, pinupuri at dinadakila ka namin, Panginoon. Pinupuri, dinadakila ka namin, Panginoon. Purihin si Yahweh buong puso siyang pasalamatan. Aking pupurihin siya sa gitna ng bayan kasamang mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabik ng lahat ng lingkod. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, bukod na matuwid hindi magwawakas. Ang ating katugunan, pinupuri at dinadakila ka naming Panginoon. Hindi inalis sa ating gunita na siya'y mabuti't mahabagin lubha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ni Yahweh hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa at dayuhan. Ang ating tugunan, pinupuri at dinadakila ka naming Panginoon. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo at matapat. Kaligtasan dulot sa mga hinirang may pinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kaniyang pangalan. Ang ating kasagutan, pinupuri at dinadakila ka namin, Panginoon. Ang taong may nais na siya'y dumunong, kay Yahweh matakot yaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Ating katugunan, pinupuri at dinadakila ka naming Panginoon. Yes, talaga naman na dinadakila natin at pinupuri at winawalhati ang ating Panginoong Diyos, lalo na pag ganitong panahon
ng araw ng linggo na ating pagsamba sa Kanya. Kaya purihin natin ang Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kapangyarihan mo. Isisigaw sa buong mundo, kalwalhatian mo. Isisigaw sa buong mundo ang karangalan mo. Isisigaw sa buong mundo ang kabanalan mo. Isisigaw sa buong mundo kadakilaan mo. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. At tayo po ay dumako sa ating pagtalakay sa mensahe ng buhay na dinadala sa atin ng Panginoon. Tunay nga naman na napakabilisang panahon. Biruin ninyo, last day of January. Bukas ay pasimula na ng buwan ng Pebrero. Hallelujah at praise the Lord. Ang ating pong biblical passage ay masumpungan po natin sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, kabanatang 4 sa mga talatang 31 hanggang 37. At meron ding parallel na passage yan from the Gospel of Mark, chapter 1, verses 21 to 28. Pero doon tayo sa Ebanghelyo ni Lucas. Nang ating pong tatalakayin sa pagkakataon na ito ay confronting and casting out the kingdom of Satan. Yes, kinakailangan na komprontahin natin, harapin natin, at palayasin itong kaharian ng Diablo o Satanas. Kaya itong pinaka-passage natin na it has something to do with the unclean spirit casted out by Jesus Christ, ang lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Pairugan mo, Diyos, ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa pagkinig ng inyong banal na salita. Maghari ka sa amin, ipauna mo sa amin, O Diyos, ang inyong mensahe na nais na iparating sa amin. At ikaw, O Diyos, ang siyang mahayag sa aming buhay na nakakaunawa sa inyo, Panginoon. Inspire us, bless us, and guide us, O Heavenly Father, in Jesus Christ, our Lord and Savior. Yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Maliwanag po ang sinasabi ng ating pinakapartikular na passage na ito, mga ka-ride-on sa Panginoon.
na kung saan ito ang panahon na kung saan si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, sa Galilea na isang lungsod. Bahagi ng kanyang pasimula, ng kanyang ministry, itong paghayo kung saan-saan siya napapadpad. At gayon din na kung saan ang kanyang ginawa doon ay nagturo siya sa mga tao. At ang panahon na iyon ay araw po ng pamamahinga. Sabbath days, yes, araw ng pamamahinga. Na ito yung pinakaayaw ng mga Hudyo, lalo na yung mga Pariseyo sa Diyos, mga skriba, mga Pariseyo na merong ginagawa na gawain sa panahon ng pamamahinga. Pero si Jesus Christ ay Lord of the Sabbath. Siyang kapahayagan ng Diyos Ama. Kaya importante ito, mga kapatid sa Panginoon. Ang paghayo at ang ministeryo ng pagtuturo na napaka-importanting ministry din na ginagampanan ng Iglesia at gayon din ng mga lingkod ng Diyos at gayon din sa mga nagtuturo na mga laiko at gayon din sa bawat isa na merong passion and desire to be part of the teaching ministry of the Church of Jesus Christ. Kaya napaghuhugutan natin si Jesus ng ganitong klase na gawain, ministeryo ng paghayo at pagtuturo. Ngayon sa dakong iyon ng Capernaum, Galilea, sa kanyang pagtuturo, binabanggit nga dito sa ating pinaka-passage na kung saan ay they were amazed, they were astonished as his doctrine, for his word was with power. Yes, nagtaka ng gayon na lamang ang mga tao na naroroon na nakapakinig ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ay meron hong kapangyarihan kung siya ay magsalita. Yes, importante po yan. Kaya kahit na anong sasabihin ni Jesus, kahit na sa pagtuturo patungkol sa kanyang mga parables, patungkol sa anumang mga bagay, paghahari ng Diyos, sa kanyang mga katuruan, mga teachings, at gayon din sa kanyang mga miracles na kanyang ginawa. At kasama na diyan ang pagpapalayas ng masamang espiritu. Ay sa bawat gampanin ginagawa ni Jesus, sa bawat pagtuturo niya, ay merong kapangyarihan at may bisa ang lahat ng kanyang mga sinasabi at gayon din mismo siya na gumagampan ng mahalagang gawain na ipinagagawa ng kanyang Diyos Ama. Kahit tayo, kung tayo po ay isa sa mga naroroon na nakikinig sa Kanya, kahit ako, palagay ko po ay ma-amaze ako, ma-astonish ako at magtataka ako. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos kung meron mang kapangyarihan at bisa, sapagkat siya ho ay kapahayagan ng Diyos Ama.
Nataglay din niya ang authority and power sa kanyang mga ginagawa. Hindi sagan ng kanyang sarili lamang. At yan din ay na-experience ng mga lingkod ng Diyos, mga kinakasangkapan ng Panginoon. Nang dahil sa ang mga lingkod ng Diyos na tumitindig, na nangangaral, nagtuturo, they have their own connection with the source of knowledge and wisdom, no other than else. The God, the Almighty Father in Jesus Christ, and of course, with the help, with the inspiration of His Holy Spirit. Kaya ang lingkod ng Diyos na kung saan ay nagsesermon, nagtuturo, na meron siyang personal na kaugnayan sa pinaka-source ng itinuturo, na siya ay anointed, inspired, merong dumadaloy na kapangyarihan at bisa sa bawat sasabihin. Na yan ay tatagos sa bawat puso at isipan ng taong nakikinig. Kung ang tao nakikinig siya, bukas ang kanyang diwa, ang kanyang puso, at nakaugnay din sa Panginoon. Na ang layunin ng pakikinig ay upang makinig, upang makaunawa, at upang makaranas ng panibagong pagkilos, panibagong kapangyarihan, at bisa ng Diyos na siyang magdudulot sa bawat nakikinig. Ng mga salitang nagbibigay ng pag-asa, mga salitang nagpapalakas, at mga salitang maasahan natin na kailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya nga tayo ng mga kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos, we preach, we teach, we share, we witness, not because of ourselves, not because of our own knowledge and wisdom, not because na tayo ay marunong kaysa iba, but because merong nag-iisang Diyos na sumasa atin sa pamamagitan ni Jesus, at gayon din ng kanyang Holy Spirit na nagbibigay po ng inspiration, na nagbibigay ng mga bagay-bagay na minsan di maarok natin ng kalahatan at kalaliman at kalawakan. Dahil kumikilos ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, every time we serve, every time we minister, every time we do our respective abode of ministries and mission, we do it because we love the Lord. We do it because we are mandated to do this. We do it because we are indeed subservient to His will, to His mandate, and to His desires. Kaya nga, hinihiling natin, Lord, inspire me. Lord, bigay mo sa akin ang iyong Holy Spirit, magmanifest ka sa akin nang may parating ko ang mensahe ng buhay. Kung anong sasabihin mo sa akin, yun din ang aking sasabihin. Kung anong hamon mo sa akin, ay yun din ang aking magiging hamon. Kaya dito mga kapatid, sa Diyos nagtaka ang mga taong naroon at nakaparinig sa mga itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat mayroong taglay na kapangyarihan at bisa
kung siya'y nagsasalita. Yes, hallelujah at praise the Lord. Ngayon, doon sa Capernaum, Galilea, sa context ng kanyang ministring ginagawa, in the synagogue, there was a man which had the spirit of an unclean devil, and cried out with a loud of voice. Doon mismo sa senagoga, naroroon ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o masamang espiritu. Sumisigaw ng malakas, mga ka-ride-on sa Panginoon. At ano ang isinisigaw ng lalaking inaalihan ng demonyo o masamang espiritu? Ang kanyang sinabi sa verse 34 ng ating pinaka-passage, "Let us alone, what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God." Yan ang kanyang isinigaw. Alam ninyo, ang demonyo, ang diablo o Satanas man ang tawag sa kanya o masamang espiritu, alam niya na merong mas nakatataas sa kanya. Alam niya na merong living God. Alam niya na merong Holy One God. Yes. Alam niya na merong banal na Diyos. Alam niya. Kaya nga alburudo siya. Kaya nga gumagawa siya ng lahat ng paraan, lahat ng pagkakataon upang sa ganon ay hadlangan at sirain ang banal na gawain ng Diyos, at pati ang totoong nag-iisang banal na Diyos ay sisiraan din at nais din niyang wasakin. Pero hindi niya kaya. Nagsisilbi lang siyang kontrabida. Nagsisilbi lang siyang panginis. Nagsisilbi lang siyang pakialamero. Nagsisilbi siyang humahadlang. Kaya ang sigaw niya, ano ang pakailam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Kilala niya si Jesus. At alam din niya na si Jesus ay merong pakialam. Lalo na pagdating sa ganitong sitwasyon na nakapaghahari din ng kadiliman ng demonyo, masamang espiritu. At alam din ng diablo na nais ng Diyos sa pamagitan ng Jesucristo na puksahin ang kaharian ng demonyo. Kaya nga sa dalawang katanungan niya na malakas, itong lalaking inalihan ng mga masamang espiritu at demonyo, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal na Diyos. Alam niya kung sino si Jesus na siya nga ang banal na Diyos. The Holy One God. Pansinin niyo dito na hindi sinabi ni Jesus sa demonyo na yung lalaki na inaalihan ng demonyo na huwag mo akong tawagin, ako ang banal ng Diyos.
Dahil alam ng ni Jesus at taglay ni Jesus iyan sa kanya. Kung ano ang taglay ng kanyang ama na nagsugo sa kanya, iyon din ang kanyang taglay. Kayo ba nakaka-relate dito mga kapatid sa Diyos? Anong pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret. Narito ka ba upang puksahin kami? Try to remember, ano ba? Your past experiences in life. Nakaranas ba kayo ng mga sitwasyon na kung saan ay meron laging nagiging pakialamero sa buhay ninyo? Lalo na kung ang pakikialam ay yung hindi maganda, hindi mabuti at hindi nakatutulong. Nakaranas ba kayo na kung saan pinapakailaman kayo at ginagawa yung paraan na kung saan ay masiraan kayo ng inyong disposisyon? Masiraan kayo at panghinaan ng inyong loob, ng inyong isipan. Di ba meron minsan yung, kung ako sa iyo kapatid, ganito ang gagawin ko, magpakamatay na lamang ako. Kaya sa harapin ko pa ang napakaraming mga problema. Sabi naman ng isa, kung ako sa iyo, doon na lang ako sa beer house, magpakalasing na lang ako hanggang magdamag. Sabi naman ng iba, yan ang napapala mo, lagi ka sa church na yan, lagi ka nakabitbit ng Biblia, lagi kang sumasamba, lagi kang nananalangin. Kung ako sa iyo, huwag ka na dyan pumunta. Lagi ka naman may problema. Meron na may iba. Nakikialam, sinisiraan yung kanyang kapwa. Napakaraming mga pakailamero sa mundong ito. Napakarami din na mga galamay ng diablo na nakikialam. Buti sana kung yung pakikialam ay para sa ikabubuti. Pero karamihan sa mga pakialam ay upang pakialaman, upang sirain at panghinain ng loob. Napakaraming taktika, kaparaanan na ginagawa ng masamang espiritu ang demonyong ito upang pakialaman tayo sa araw-araw. Lalo na kung tayo ay nandun na sa konteksto na kilala na natin si Jesus, we have already Jesus, and we are so active in the church, and we are trying our best with the help of God na lalong maging malapit sa Kanya, maging aktibo sa Kanya, at lalong maging instrumento ng Diyos. Ang demonyo, gumagawa siya double time, triple time, upang tayo po ay pakialaman. Yes, ang sinasabi nga diyan sa talatang 33, and in the synagogue there was a man which had the spirit of unclean devil, and cried out with a loud voice. Sumisigaw siya ng malakas. Unclean na devil, inaalihan ng demonyo. Hindi natin makukondem yung isang lalaking ito. Pero yung sumanib, yung umalihan sa kanya na masamang espiritu ng demonyo. Kaya nga itong ebanghelyo ayon kay Lucas ay natala na isa ho sa mga pangunahing pagkilos ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang ginawa upang sa ganon, pagkatapos na maipahayag ang kanyang pagiging Mesaya, Panginoon, tagapagligtas, hari ng mga hari, ay yaong siya
ay papasok doon na direkta upang harapin, komprontahin, labanan itong demonic forces na ito. Hindi upang kanyang talikuran o siya ililihis, kundi upang sa ganon ay direct and face-to-face conflict, encounter, confronting with this so-called demonic spirit. Kaya nga ho dyan, mga kapatid sa Diyos, pangunahin na malasakit ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ministry upang sa ganon ay sirain, puksahin ang works, ang ginagawa ng devil, ang diablo, ang demonyo, ang satanas, ang masamang espiritu. Tama yung sinasabi ng demonyo na umalihan sa lalaking inalihan niya. Art thou come to destroy us? Naparito ka ba upang puksahin kami? Ibig sabihin ay marami sila. Upang kami ay puksahin kami. Di ba sinasabi ni Jesus doon sa John chapter 10 verse 10, ako ay naparito upang kayo magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap kasiyasiya. Kasama na diyan ang buhay na walang hanggan. Hindi kagaya ng masamang espiritu ang diablo na naparito upang magwasak, pumatay at manira. Pero ang Jesus na ito ay naparita upang puksahin, i-destroy niya ang ginagawa at pati na ang paghahari at paghari-harian ng demonyo. At gayon din siya ay naparito upang tayo ay ma-restore, may panumbalik sa Kanya. So that we can really experience the fullness of life in the Lord Jesus Christ. In order for us to experience that with joyfulness, with thankfulness to Him. Ano ba sinasabi doon sa 1 John chapter 1 verse 8? If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kaya nga ho mga kapatid sa Diyos, itong diablong ito, natutuwa siya sa tuwing mayroong taong ine-enjoy ang magkasala. Natutuwa ang diablong ito kapag meron tao na kung saan ay nanghihina sa kanyang pananampalataya. Natutuwa, nagsasaya ang kalipunan ng mga demonyong ito kapag merong nagkakasala. Umaatake siya sa mga panahon na yan. Kung umaatake siya sa panahon na maalab tayo sa pananampalataya, ay lalong umaatake siya sa panahon na kung saan nanghihina tayo. Pinanghihinaan ng loob. Natutukso tayo at nagkakasala tayo. Kaya nga ho sa harapan ng Diyos, napakahalaga lagi ang paglapit sa Kanya. Napakahalaga lagi ang pagkilala, pagtanggap, pag-amin na tayo'y makasalanan. Nagkukulang tayo, nagkakasala tayo.
na ating pong inihingi ng kapatawaran. Napakahalaga ang repentance, napakahalaga ang pagsisisi at ang pagtanggap ng pagpapatawad at paglilinis ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya importante rin mga kapatid sa Diyos na nasa atin sana lagi at lagi ang katotohanan ng Diyos. Siya mismo si Jesus. At gayon din ang kanyang mga salita. Importante po yan sapagat yan ay matibay at makapangyarihan na panglaban upang magapin natin ang masamang demonyo, masamang espiritu. Kaya nga ho, dito mga kapatid sa Diyos na kung saan ang pangunahin na mensahe ni Jesus ang kanyang malasakit sa kanyang ministeryo ay upang sa ganun ay wasakin at puksain ng gawain ng Diablo ang masamang espiritu. Dahil wala hong magiging realization, magiging katuparan ng paghahari ng Diyos, the kingdom of God, without indeed confronting the kingdom of Satan. We have to confront the kingdom of Satan. We have to confront the Satan mismo. Hindi yung lumihis tayo, hindi yung talikuran natin, kundi sa harapan mismo ng Satan na ito ay makita niya sa atin na meron tayong lakas, meron tayong kapangyarihan at meron tayong bisa na makita niyang katotohanan na sumasa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon at nasa atin mismo si Jesus. So that we can have that power, that inspiration, yes, that authority to confront and even to cast out the demon and its spirit. Kaya nga doon sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, kabanatang 12, talatang 28, ang sinasabi doon, but if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Yan ang maliwanag at konkretong sinasabi ni Jesus. Kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan, magpalayas ng mga demonyo. Nangangahulugan dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Hallelujah at amen sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid sa Panginoong Diyos, one unmistakable sign, ano po? That the kingdom has ceased to be manifested among God's people like you and me, is indeed the failure to confront directly, face to face, the authority and power of the devil by setting sinners free from the bondage of sin in these demonic forces. Mapanganib po mga kapatid sa Diyos yaong konteksto at katotohanan sa buhay natin na bagamat tayo naniniwala, nananampalataya sa Panginoong Diyos, pero tayo ay takot at naisasantabi yung pagkumpronta at gayon din yung pag-cast out ng presence, ng power, ng authority, mga hindi magandang ginagawa ng kasalanan at itong demonic forces na ito.
Importante po yan. Yun hong ministry supposedly ng church na prayer and deliverance. Importante po yan. Ministry na kung saan ay nakikipagtulungan tayo sa Diyos kay Kristo at ng pagkilos gabay ng Kanyang banal na Espiritu so that in the course of our ministry, gaya na sa katulad na ganitong konteksto, kinakasangkapan tayo ng ating Panginoon, nararapat na tayo ho ay maging instrumento ng Diyos ng pagpapalaya sa tao sa kasalanan, ng pagpapalaya sa tao sa demonic forces. Kaya nga natutuwa ang dyablo kapag wala tayong imik, pag merong ginagawa ang dyablo. Kapag nahihiya tayo, wala tayong sinasabi, parang wala lang. Kaya nga ho, marami hong mga churches inaatake ng dyablo. Maraming mga mananampalataya na inatake rin ng dyablo. Maraming mga pamilya inatake ng dyablo, inatake din ng dyablo ang komunidad at gayon din ang bayan at gayon din ang buong mundo, pati ng kalikasan. Napakabisi ang kanyang pagkilos. Ano ang ginawa ni Jesus dito? Anong ginawa ni Jesus? Doon sa lalaking inaalihan na masamang demonyo na nagsasabi na let us alone, what have me to do with thee? Thou Jesus of Nazareth, art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksahin kami? Alam ko sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Kaya nga ho, napaka-importante na tayo po ay napapaalalahanan, nawawarningan sapagkat ang gawa ng dyablo kasama ang church na kanyang inaatake upang pugsahin, upang sirain, pag-away-awayin ng mga workers, pag-away-awayin ng mga membro, panghinaan ng loob. At gustong-gusto ng dyablo na kung saan ay maintaining na lang yung church na hasip na sa halip na lumalakas, yes, na sa halip na lumalago, nag-expand, ay kumokonti ng kumokonti hanggang sa dumating yung necrological service na ng church. Hindi naman sana. Inaatake din ng church kapag pinag-uusapan na ang budget. Yes. Inaatake rin ng dyablo ang church sa panahon na kung saan maabala ang kanyang gawain. And how much more sa konteksto ng buhay na talagang zero balance of 50% or below 50% yung ating maalab na pananampalatay at ugnayan sa Kanya at sa Kanyang iglesia. Mga kapatid sa Diyos, yes, Jesus foremost concern in His ministry is to destroy the works of the devil in order for His kingdom to be at the top, of which Jesus is the overall top among the tops. Kaya nga ho mga kapatid sa Diyos, there can be no realization of the kingdom of God without directly confronting and casting out and destroying the kingdom of Satan.
Do we have that energy? Do we have that passion, that commitment and dedication? Do we have that opportunity? And strong faith and confidence and trust in the Lord, in one accord with one another, with Jesus Christ, to confront and cast out the demon and its works and its kingdom. Kaya nga natatag ang church sa tungtungan ng bato, para maasahan tayo ng Panginoon sa mga ganitong gawain at marami pang mga gawain. At ano ang naging response ni Jesus sa sinabi ng isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu? And Jesus rebuked him, saying, "Hold thy peace and come out of him." And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him and hurt him not. Sana maging huwaran si Jesus sa kanyang matapang, sa kanyang matibay, sa kanyang makapangyarihan, sa kanyang mabisa at walang takot na komprontahin, pagwikaan at i-cast out ang masamang espiritu sa lalaking inaalihan ng demonyo. Kaya nga siya pinaghan ni Jesus, tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan. Alam niyo yung dalawang pangungusap na yan, with exclamation point. Kapag ang mga salita with exclamation point, importante po yan. Aba, kung ang sabi ni Jesus doon sa espiritu na umalihan sa taong lalaking yon ay, kung lalatoy-latoy si Jesus, halimbawa ganito, tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan, baka hindi maantig yung diablo. Pero dito sa sinabi ni Jesus ay talaga naman very powerful, very strong. Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. Hindi yung taong inaalihan, di mo pinapalayas na. Hindi yun ang kanyang pinatatahimik, kundi yung meron sa buhay ng taong ito na inaalihan ng masamang espiritu demonyo. Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. Well, do we have likewise the guts to do that also? Sa mga pagkakataon na meron tayong inkwentro na kagaya niyan, o malapit na kagaya ng konteksto na iyan. Di ba meron di mga pagkakataon na sa loob ng pamilya, nagbabangayan, di nagkakaunawaan, merong di magandang espiritu na namamayan. Minsan ay merong biglang magsasalidya dyan na tumahimik ka nga. Pagkatapos ay lumayas ka sa taong iyan ng espiritu na masama. At gayon din sa church, meron din mga pagkakataon na yan sa kasaganaan ng diskusyon, at gayon din sa mga nangyayari ay merong nagsasalita na propeta ng Diyos, tumahimik kayo, tumahimik ka. Lumayas ka, masamang espiritu sa aming mga isipan at sa aming mga puso. Pagkatapos sabihin niya, mga kapatid, manalangin muna tayo. Baka tayo sakaling magkasundo pagkatapos na tayo manalangin, makipag-ugnayan sa Diyos.
tumahimik muna tayo. Hayaan natin ang Diyos sa magsalita sa atin, manguna sa atin. Mga kapatid, at sa harapan ng lahat, pagkatapos na isinigaw ni Jesus, tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng demonyo ang lalaking inaalihan niya na hindi man lang nasaktan. Hallelujah at praise the Lord. Di ba ang ganda? Alam niyo, sa panahon na ito ay marami hong inaalihan ng masamang espiritu. Iba-ibang level. Ano po? Isang level lamang yan. Isang context lamang yan. Napakarami. Every day, saan man naroon tao, nandun ang pagkilos ng diablo. And we as Christian believers in the Lord Jesus Christ, binibigyan tayo ng awareness, sensitivity para ma-determine natin kung sino-sino yung mga inaalihan ng masamang espiritu. May mga pagkakataon din na kung saan ang ating mga salita ay hindi po malakas na tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. Mga kapatid sa Diyos, lalo na sa panahon na ito ng global pandemic, maraming natatakot sa virus na ito. Maraming natatakot na magpabaksin. Tapon lamang, kahit mga pastor na nakasama namin dyan sa bandang gawain ng Bacoor City Ministerial Association, natanong ko yung ilang mga pastor ay bishop, dalawang bishop ay natanong ko, ikaw ba ay magpapabaksin? Sabi niya, saan ka bang papabaksin? Sa braso mo, sa puwit mo, o magpapabaksin ka ba? Di pa ako decide. Tapos sasabihin ay pagtiwala na lang ako sa Diyos. Napakahirap ang sitwasyon natin. Pero kinakailangan natin itong iba't ibang klase ng sitwasyon. We have to face and confront. Hindi ho natin maiwasan. Humarap ka sa harapan, merong confrontation. Humarap ka sa likuran, merong confrontation. Humarap ka sa left side, merong confrontation. Humarap ka sa kanan, merong confrontation. Humarap ka, merong confrontation. Humarap ka sa taas, merong confrontation. Ay, apo, napakaraming confrontation. Whether we like it or not, like Jesus, kinonfront niya, kinas out niya ang demonyong ito, ang kanyang espiritu at paghahari. Let us indeed emulate Jesus. His faith, His courage, His fervor, His commitment, His dedication, His obedience sa kanyang Ama. At gayon din ang kanyang patuloy na pagtalima sa salita ng Diyos. Mga karay doon sa Panginoon, kaya ba natin lumaban sa mga panahong ito? Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam kung hanggang kailan itong global pandemic na ito. Hindi natin alam ang maraming panahon na darating, pero alam natin na katulad din ng nalalaman ng
taong ito na kung saan ay inaalihan ng masamang espiritu na kung saan sinabi niya, anong pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret, na parito ka ba upang pugsain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal na Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, as long as we have our only one true God in Jesus Christ, to the power and authority of His Holy Spirit and of His inspired the Word and our camaraderie and solidarity with one another as one church under His Lordship and Saviorship. Yes, we have to be strong. We have to embrace the truth. We have to be like Jesus with courage to confront and to cast out the devil and even the works of the devil. Kayang-kaya ba natin sabihin na tumahimik ka, Satanas? Yes. Lumayas ka, Satanas. In the mighty name of Jesus Christ, sabihin din natin sa kanya, wala kang pakialam, hindi mo kaya si Lord, hindi mo kayang kapangyarihan at magagawa ng ating Panginoon. Get out! Huwag mo kaming pakialaman. Ano kaya kung sumagot siya? Sige na nga. Gusto ko rin ma-born again. Di ba? Gusto rin ma-born again ng Diablo. Ano po? Sana nga. Baka naman gusto niya ma-born again para makapaggasik ulit. Yes, ano ang naging impact doon sa mga tao na nakatunghay nito, verse 36. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. For with authority and power, yes, He commanded the unclean spirits. Pinalalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sila. Ibang klase talaga. Siya si Jesus. Pero meron din nag-share na kung saan ay ilang beses ko nang pinalayas itong demonyong itong di umalis. Andun pa rin. Bakit walang nangyari nung nagpapalayas ako ng masamang espiritu? Bakit nandun pa rin? Hindi ko alam. Baka naman may kulang. Baka naman walang kapangyarihan at walang bisa. Pero yan mga kapatid sa Diyos, ginagawa natin itong ministry of prayer and deliverance, ministry of confronting and cast outing the spirits of the devil and his works and his kingdom. As long as we have that little size of that seed of a mustard, yes, we can even move mountains. We can even cast demons. Dahil hindi po tayo ang may-ari ng kapangyarihan. At bisa siya lamang. Kaya in the name of Jesus, by faith, na kung saan ay wala hong kahit isang elemento ng pagdududa sa kapangyarihan at bisa niya. The moment na tayo po ay nagduda, halimbawa, nandun tayo sa konteksto ng ganyang senaryo, di pa nangyayari ay kayang-kaya ko kaya ito? Mapapalayas ko kaya yung demonyo? Baga naman ako ang kanyang susunggaban?
Baga naman lilipat sa akin yung masamang espiritong ito. Tatagot kaya ako. Pre, ikaw na lang magpalayas doon. Hindi pa nangyayari. May kabiguan. Hindi nga siya magpapalayas eh. Hindi nga siya may kapangyarihan at bisa eh. Kundi yung mismong humirang at nagsusugo sa kanya. Ang kailangan lamang, we have to claim and we have to declare the power, the authority of God the Father in Jesus Christ, the Holy Spirit. And for His name to be glorified, na maniwala tayo na makapangyarihan at mabisa ang Diyos. Nang gilala silang lahat, hallelujah, praise the Lord. Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa, pinaralyze niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sila. At alam niyo yung isa pang nangyari. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupain na iyon. Hallelujah at praise the Lord. We hope and pray ng buong kalupaan ng Pilipinas at gayon din ng bawat bansa sa buong mundong ito. Kumalat ang mabuting balita ng kaligtasan tungkol kay Jesus, nang maranasan ng lahat ng tao ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang bisa, ang kanyang katuruan, ang kanyang paghahari, na magdudulot nga ng kapayapaan, ng tunay na katarungan, ng kaayusan, ng pagmamahalan sa isa't isa, ng pagtutulungan, at gayon din ng kaunlaran ng bawat isa sa atin. And let this Jesus shall reign His kingdom saan man dako. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay ating pong likumin ang ating mga offerings. At ang mga offerings na yan ay ating pong italaga sa Panginoong Diyos. At inyo pong ipadala sa inyong mga local church na kung saan kayo po ay kaanib nang makatulong sa iba't ibang pangangailangan, ministry and mission projects at gayon din sa mga financial support ng mga workers. And we have to do it religiously and faithfully with thankful and rejoicing heart. And of course with assurance and believe that the Lord will continue to bless us all in many ways. Magkaloob po tayo. Kung inyong pong nalikom na, itaas po ninyo at ipanalangin natin sa ating Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na pagpapalang tinatanggap namin mula sa inyo. At bahagi, O Diyos, ng aming mga tinatanggap sa inyo, Panginoon, ay amin ding ibinabalik sa inyo, O Diyos, na may pagpapasalamat at pagtatalaga nang makatulong po, Panginoon, sa iba't ibang pangangailangan ng Iglesia na amin pong kinabibilangan. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat nagkakaloob, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya at kabuhayan. Pagpalain mo rin ang Iglesia sa kabuuan, bagay ang lahat ng mga church workers at sa lahat ng mga leader laiko at mga kaanib. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin
lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen at Amen sa ating Panginoon, at tayo po ay umawit ng isang hymno while preparing ourselves for the pastoral prayer. Kung meron kayong mga dapat na ipagpasalamat sa Panginoon, nais niyo pong italaga ang inyong mga buhay, meron ba kayong mga problema, meron kayong mga karamdaman na nais niyo na ipanalangin sa Diyos, and you believe na kayo po ay pagagalingin ng Panginoon? At gayon din na kung saan anuman ang ating mga isasama sa panalangin natin, naririyan si Lord na kung saan ay nakikinig sa atin. Kantay po natin ang Onward Christian Soldiers, na ito po ay sinulat ni Sabine Baring Gould noong 1864, at nilapatan naman ng musika ni Arthur Sullivan noong 1871. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. At the sign of triumph, Satan's host doth flee. And then Christian soldiers unto victory. Hell's foundations quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices as loud your anthem raise. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against the church prevail. We have Christ on promise, and that cannot fail. Onward, Christian soldiers,
steward. With the cross of Jesus going on before, onwards then ye people, join our happy throng. Then with us your voices in the triumph song, glory, love, and honor unto Christ the King. These through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching us toward, with the cross of Jesus going on before. Amen sa ating Panginoon, at tayo po'y dumako sa ating panalangin. Sa pagkakataon na ito, o aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at winawalhati, pinapasalamatan sa lahat po ng mga ginabayan mo, pinagtagumpay na mga worship services sa araw na ito, O Diyos, na pinangunahan ng lahat ng mga churches, mga church workers, at ng pagigisa ng mga lay leaders namin at bawat kaanib, Panginoon, mula sa iba't ibang Christian denomination, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng buhay na ipinarating mo sa amin. Salamat sa mga paalaala mo. Salamat, O Diyos, gabayan mo kami at patuloy na igawad mo sa amin ng presence, ang kapangyarihan at bisa ng inyong banal na Espiritu, at gayon din ng inyong mga salita, Panginoong Diyos. Kasangkapanin niyo kami sa inyong ministeryo, Panginoon, ng iyong paghahari, at sa ibang ministeryo na maaari naming gampanin, Panginoon. Lord Jesus, salamat po sa buong nakalipas na buong linggong ito, sa bawat pag-iingat mo sa amin, sa inyong proteksyon, sa inyong pagliligtas, sa mga pagtugon mo sa aming mga kailingan, sa pag-akay mo sa amin, sa inyong mga pagpapaalaala sa amin, sa lahat ng blessings na aming natatanggap sa inyo, bawat simula ng pagsikat ng panibagong araw, Panginoon. Lord Jesus, tanggapin mo lahat ang aming mga pasasalamat. At umasa kami, Panginoong Diyos, maging ang mga kapatid namin na kung saan ay sa araw na ito nagse-celebrate ng kanilang birthday, na nagpapasalamat sila. Katulad po ng Pastor Romy Season na Marikina City, Metro Manila, kapatid na Benjamin Ramiro Jr. ng Bacara, Ilocos Norte, Janinia Shane Wandasan ng Manila City, Macario Pico ng Apari, Cagayan, ang kapatid na James Saridad ng San Mateo, Isabela, at gayon din ang kapatid na Erom On Leber ng Manila City, Michelle Galapon ng Cabagan, Isabela Sian Duario ng Bacoor City, Cavite, Marcelo Tangona ng Santa Rosa, Laguna, Pastor Ruter Baklig ng Maribelas, Bataan. Gayon din ang kapatid na Margie Ignacio na nandyan sa bandang Plano, Texas, United States of America. O aming Ama at aming Diyos, patuloy, Panginoon, birthday niya. At gayon din ang kapatid na Eddie Narag, Panginoon,
diyan sa bandang Aliaga, Nueva Ecija, O Diyos. Masa kami, Panginoon, na patuloy po ninyong katagpuin ang mga kapatid na ito na nagdiriwang ng kanilang birthday. At pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, sa araw-araw at maging sa tuwit-tuwina ng kanilang mga buhay at pamilyang kinabibilangan. Marami pang darating na mga birthday na kanilang i-enjoy, celebrate na may pagpapasalamat at pagtalaga ng kanilang mga buhay, pamilya, kabuhayan, ministeryo kung sila ay mga pastor. At gayon din, Panginoong Diyos, may be with them in realizing their desires, longings, Panginoon, for future. Gawaran mo sila, Panginoon, na maayos manlusog na pangatawan. At gayon din, Panginoong Diyos, na pagpalain mo sila sa araw-araw nilang buhay. Ligtas sila at magkaroon sila, Panginoon, ng maayos, malusog na pangatawan. Marami pang mga birthday na darating sa kanilang buhay. Gayon din, Panginoong Diyos, ang wedding anniversary ng mag-asawang Edgardo at Mila Simon dyan sa bandang Cleveland, Ohio, United States of America. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang pagpapasalamat at pagtatalaga ng buhay ng mag-asawang ito, Panginoon. Sa maraming mga taon na nagdaan nilang pagkasama, tunay na kanilang napatunayan, O Diyos, na mabuti ka. At tapat ka sa kanila at hindi mo sila pinabayan, iniwanan man. And more wedding anniversaries na dumatal sa buhay ng kapatid na Edgardo at Mila Simon, Panginoon. Pagpalain niyo ang kanilang buong pamilya, ang kanilang mga anak, at gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang manugang at kung meron silang mga apo, ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga kalusugan, pinagkakabalahan sa araw-araw, pagpalain mo sila and more wedding anniversary no madumating po sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Gayon din po, O aming Ama, ang Pansol Methodist Church ng Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila sa kanilang ikasyam na church founding anniversary sa araw na ito, Panginoong Diyos. At gayon din po ang Iglesia Methodist sa Pilipinas diyan sa bandang Dinalupihan, Bataan sa kanilang 118 na church founding anniversary, Panginoong Diyos. At sa lahat pa na nagse-celebrate ng anniversary, Panginoon, pagpalain mo ang churches na ito, O Diyos, gayon din ang kanilang mga church workers, ang kanilang councils, at gayon din ang kanilang mga officers, lay leaders, at lahat ng mga kaanib, Panginoon, and may you continue to bless them all, envelop them with your love, and please provide all the necessary needs, Panginoon, including wisdom and knowledge na kailangan nila, ways and means, Panginoon. And even spiritual at gayon din ang kanilang mga financial na pangailangan, Panginoong Diyos, and more souls to win and bring to your feet, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang different ministries and missions na kanilang ginagampanan, pagpalain yung kanilang mga project, pagpalain nyo, O Diyos, ang kanilang mga pananampalataya at paglagong espiritual, at gayon din, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan ng mga kaanib, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga ministeryo at leadership ginagampanan ng mga church workers. Lord Jesus Christ, maraming salamat po. Gayon din po, Panginoon, ng pre-request ng kapatid na Tangonan Ginikaran dyan sa bandang Saudi Arabia. Nang kanyang sinabi, O Diyos, Bishop, pakipag-pray over kapatid ko si Marie Tangonan Ginikaran na nasa Jeddah, Saudi Arabia, may sakit. Yes, Lord Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo. Dinudulog ang kapatid na Marie Tangonan Ginikaran, Panginoong Diyos, na sa panahon na ito ay meron siyang karamdaman, Panginoon. Tulungan mo siya, palakasin ang kanyang loob, ang kanyang pananampalataya, at hindi siya mawalan ng pag-asa, Panginoong Diyos, kundi magtiwala siya, Panginoon, that you can do something sa kanya. Healing upon healing, blessing upon blessing, recovery upon recovery, Panginoong Diyos. Good health and wellness upon good health and wellness para po sa kapatid na Marie Tangonan Ginikaran, Panginoong Diyos. Pagpalain mo siya
manumbalik ang kanyang dating sigla at kalakasan, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin ang kanyang trabaho dyan at gayon din, Panginoong Diyos, ang kanyang buong pamilya. At gayon din ang kapatid na Fetangon ang ginikaranan dyan din sa bandang Saudi Arabia. Panginoon, pagpalain mo silang lahat, ingatan niyo sila. At gayon din ang kanilang pamilya dyan sa bandang Sanchez Mira, Cagayan, Panginoon. At lahat po, Panginoong Diyos, ng mga overseas Filipino workers, Panginoon, ay pinapanalangin po namin. Sila na nasa iba't ibang mga bansa sa buong mundong ito, Panginoon, ang iyong pag-iingat at pagliligtas, ang iyong pagkakaloob ng maayos na kalusugan na kailangan nila at pagtatagumpay sa kanilang mga trabaho, at blessing, protection, pag-iingat mo sa kanilang mga pamilya na nasa Pilipinas, Panginoon. Lord Jesus, pagpalain mo at pangunahan, Panginoon, lahat po ng mga tinamaan ng COVID-19, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bawat bansa sa buong mundong ito, Panginoon Diyos. Patuloy po na igawad mo sa kanilang lubos na kagalingan at kalakasan na kailangan nila, at maging po ang kanilang mga kalusugan, Panginoong Diyos, at matugunan din ang kanilang mga financial need. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, sa mga pagamutan, quarantine facilities, mga medicines, mga prayer, mga pagkain. Na umasa kami, Panginoon, na maging daluyan ng inyong himala, ng inyong paghahari, at pagkakalob, Panginoon, ng lubos na kagalingan. Pati na rin, Panginoong Diyos, sa mga patuloy namin ipinapanalangin na mayroon pong iba-ibang mga karamdaman, Panginoong Diyos. Ang kapatid na Alma Montevergen de Leon ng Olongapo City, Sambangas, kaalib po ng Yes the Living Hope Methodist Church, sa kanyang hika at gayon din sa kanyang problema sa kanyang puso, at gayon din kapatid na Diana Pilar ng meron pong stomach cancer, at gayon din ng kapatid na Arnold Perdis sa kanyang pinagdadaanan, Panginoong Diyos, sapagkat siya po ay na-stroke, at gayon din, Panginoon, ang kanyang financial need ng kapatid na Connie Bulgado na may bukol sa tiyan for operation, at gayon din siya dyan mula dyan sa Caloocan City, Metro Manila. Gayon din kapatid na Rowena Delit ng mataas na kahoy ng General Natividad Nueva Ecija para malusaw ang mga barat bukol sa kanyang katawan, at gayon din kapatid na Deaconess Erlincy Cayudong Rodriguez ng Davao City for good health and wellness, at gayon din ang kanyang anak na si Libay Flor Rodriguez na nagdadialysis, at ang dalawa pang nagdadialysis na kapatid na Gemma Tuan Perla Pingoy, silang lahat, Panginoon, dyan sa Davao City, Mindanao. At gayon din ang kapatid na Eduardo Rodrin na may tubig sa tiyan dyan sa bandang Bethel Dinalupihan, Bethel Methodist Church, membro at Dinalupihan na Bataan, Panginoon. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Brian Mendoza ng Anig del Pinalbano Isabela sa kanyang bukol sa leeg. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang iba pa na amin pong ipinapanalangin, katulad po ng Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, United States of America, sa kanyang pinagdadaanan na cancer, Panginoon. At gayon ang kapatid na Birdie Bean at Terdy O'Connor ng Abukay, Bataan na may leukemia at nag-undergo ng chemotherapy. At gayon yung kapatid na Rogerine Liaban sa kanyang breast cancer, Lady Lacandaso for healing and recovery dyan sa bandang Marilao, Bulacan. Remy Yununan na nasa home care center sa Quezon City, Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Florida Estrada Gamoso ng Quezon Isabela, Richard Estrada Basibiga na nagdadialysis dyan din sa bandang Quezon Isabela, Wilson Andres Cabasi na mayroon pong anemic. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Jaime Alsaga ng Malabon City, Metro Manila, Nore Bibat ng Cebu, Visayas, at gayon din kapatid na Iyas June Espiritu Domingo na mayroon pong ulcerative colitis na nandyan sa bandang Qatar. Ang kapatid na Ligaya Alvarez na may tubig sa lungs, Crisanto Estrella na mabigat din ang karamdaman, sila po mula dyan sa Dinalupihan, Bataan. Gayon din ang kapatid na Gertrudes Amores Lood para lumakas ang kanyang katawan, para makalagad mag-isa. Villamor Alamin, may diabetes. At gayon din Telma Villarreal, may diabetes din. Mula dyan sa bandang Mindanao, kapatid na sa quarantine ng kapatid na Stephanie at ang kanyang anak na si Natalie dyan sa bandang New Zealand. Rosalinda Hener de la Peña and husband ng Silang Cavite. At gayon ng kapatid na Ruel Lusong Yumol na nagdadialysis niyan sa bandang Maribelas,
Bataan ang kapatid na Dang Lagman, na nandyan pa rin, Panginoong Diyos, sa pagamutan, Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, lahat po ng kapatid na ito na merong karamdaman at maging ang lahat pa ng laman ng pagamutan at klinika, Panginoong Diyos, saan man sila naroon, Panginoon, ay iparanas po ninyo ang lubos na kagalingan at kalakasan na kailangan nila. Sila'y makarecover at sila, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng good health and wellness, Panginoon, sa kanilang mga katawan. At pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya nang matugunan, Panginoong Diyos, ang kanilang mga financial need at higit sa lahat, Panginoon, na mapatibay ang kanilang pananampalataya at gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang financial need, Panginoon. Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa inyong mga pinagaling na mga tinamaan ng COVID-19, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyong pagkilos, sa inyong himala. Salamat po sa lahat po ng inyong mga kinasangkapan na mga pagamutan, quarantine facilities, mga medical frontliners at ang bawat panalangin ng mga spiritual warriors ng mga churches, Panginoon. Lord Jesus, patuloy namin pong inilalapit sa inyo ang mga kapatid namin na meron pong mga problema. Tulungan mo sila na masolusyonan. Lahat po na meron mga kabigatan na nakakaranas ng anxiety, pag-alumihanan, depresyon. Tulungan mo sila, Panginoon, na makabangon at malampasan ang mga ito. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kabuhayan ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, at gayon din sa mga walang trabaho ay pagkalooban ng hanap buhay. Sa Panginoon, lahat po ng mamamayan ng bawat bansa ay meron pong hanap buhay na umunlad at matugunan ang mga pangailangan at maging sa spiritual o Diyos na pangangailangan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong lahat ng mga rehiyon, mga lalawigan, mga cities, municipalities, lahat ng mga barangay, mga pamilya at individual, lahat ng mga sectors at gayon din sa hanay ng gobyerno, sa hanay po ng pribada, religious churches and institutions at maging ang mga paaralan at maging ang iba't ibang mga kagawaran. Ang gobyerno ito, Panginoong Diyos, at gayon din ang mga iba't ibang mga branches of the government in the legislative, executive and judiciary, Panginoong Diyos. Pagpalain mo lahat, Panginoon, na makita at maranasan namin, Panginoong Diyos, ang iyong paghahari at ang iyong katarungan at kapayapaan, Panginoon, at kalooban, kabanalan at katwiran, Panginoong Diyos, ang siyang hindi ang pansariling kapakanan. Hindi lamang po sa bansang Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa sa buong mundong ito, Panginoon. Pagpalain mo lahat, Panginoong Diyos, ang mga leaders, ang bawat mamayan at gayon din ang bawat establishmento, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang ekonomiya. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang hanay ng transportasyon at gayon din ang hanay ng energy, water at gayon din, Panginoong Diyos, ang hanay ng turismo at gayon din ng DPWH at gayon din ng DSWD at gayon din, Panginoong Diyos, ang edukasyon, ang Department of Health at mga iba pa, Panginoon, upang ang lahat ng mga ito, Panginoong Diyos, sa bawat bansa ay maging daluyan, Panginoon, sa ikabubuti at akiunlad ng bawat bansa, Panginoon, sa buong mundo ito. We pray, O Heavenly Father, for the forthcoming soonest time of the curbing of this global pandemic, Panginoong Diyos, at gayon din ito po ay matapos, Panginoon, itong global pandemic na ito ng coronavirus 19 at gayon din ang panibagong variant. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, nitong vaccination na program, Panginoon, ng bawat lalawigan, bawat bayan at gayon din sa pangkabuuan ng bansang Pilipinas at sa lahat ng bansa sa buong mundong ito, Panginoon. We pray, O Heavenly Father, na itong mga inimbento na mga vaccine, Panginoon, ay sana po, Panginoong Diyos, ay maging mabuti, maging maayos at wala po sanang makapipinsalang mga side effect nito, Panginoon, kundi magkakalob po ito ng malakas na immune system at panlaban sa virus, Panginoong Diyos, at gayon din po sa malulunas sa karamdaman, Panginoon, at kalusugan ng tao. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga gaganap nito at pagpalain niyo, O Diyos, ang bawat mamayan. Nang sa ganun, Panginoon, ay matapos na nga itong struggle namin, Panginoong Diyos, ng global pandemic. Panginoon, ibinabalik po namin lahat po ng pasalamat at pagwalhati sa banal na presensya ng ating Panginoon Kristo. Ito ang aming panalangin. Amen at amen. Ngayon, tanggapin natin
ang patuloy na pakikisa ng kanyang banal na Espiritu, ang paghahari, pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo at gayon din ang patuloy na biyaya ng Diyos Ama suma atin lagi mula ngayon at magpakailanman. At amen sa ating Panginoong Diyos. At ngayon ay ating pong batiin lahat po ng birthday celebrators. Awitan po natin sila at maging ang mga church anniversaries celebrators, wedding anniversary na pinanalangin natin kanina at sa lahat pa sa inyo. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesiyahan ating minamahal. Hinihiling na mipagpalain ang mga araw upang darating, ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesiyahan nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesiyahan nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat, happy wedding anniversary sa inyong lahat, happy church founding anniversary sa inyong lahat. Pansol Methodist Church in Pilipinas Dinalupihan. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito sa lahat po ng birthday celebrants, wedding anniversary celebrators at gayon din ang mga church founding anniversary. Cheer natin sila lahat at hallelujah sa ating Panginoong Diyos. Yes, maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos sa kanyang pamatnubay sa ating banal na gawain. Hindi lamang ang Ride Ministry, kundi lahat po ng mga gawain ng mga churches sa namang denominasyon at lahat po ng mga pagsamba, lahat po ng mga live streaming. Patuloy na kasangkapanin ng ating Panginoong Diyos sa mga church workers at gayon din ng mga lay leaders natin at gayon din ng mga bawat membro na nakikisa, nakikibahagi sa bawat gawain ng bawat iglesia. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin lahat po ng mga churches, lahat po ng mga church workers, palakpakan natin, mga lay leaders natin, palakpakan natin, at gayon din lahat po ng mga kaanibyas, anumang ginasyon, purihin ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating Ride On Ministry episode 342, sa inyong pakikinig, sa inyong pagsamba, at gayon din sa inyong pananalangin, at gayon din sa inyong presence. Hallelujah, praise the Lord. Palapakan po natin ang presence ng bawat isa. Hallelujah, praise the Lord. And may God be with you always with His blessing and with His protection and safetyness over you all. Yes, maraming salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong mga pag-comment, at gayon din sa inyong mag-pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry, sa inyong mga friends, sa inyong mga Facebook friends. Yes, gayon din ang inyong pag-follow sa ating page. Maraming salamat po, at gayon din po sa lahat po ng nakibahagi sa pamagitan ng inyong pag-type ng inyong mga comment na inyo pong ipinarating ngayon sa himpilan ng Ride On Ministry. Yes, tignan po natin ang mga
comments na ito mula sa ating mga kapatid. Yes, po rin ang Panginoon. At tunay nga naman na napakabilis po ang araw sa bawat sandali ng ating mga buhay. Pero kapag tayo po ay abala sa gawain ay para bang kulang ang araw sa bawat araw. Pero kung para tayong ginagawa ay nainip tayo. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan ang Panginoon nakatunghay sa atin sa araw-araw at maging sa tuwit-wina. Yes, our my dear Lay Minister Leonora Dato dyan sa bandang Dubai. Shout out with dyan at God bless you all Filipinos at mamamayan dyan at gayon ang kabuuan ng Dubai. Yes, at gayon din God bless Dato family, of course, your ministry, and gayon din yung pamilya mo. Palapakan natin siya naman dyan. Hallelujah, praise the Lord. Dato family, ang kanyang comment ay God's wonderful grace and mercy be upon us. Thank you, Lord, for another beautiful day of worship to you in spirit and in truth. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. How are you, my dear, and it's beaten dyan sa Kingdom of Bahrain? Kumusta ang buhay dyan? Kumusta ang mga Pilipinos dyan? Kumusta kayo lahat dyan ang mamamayan? At ingatan kayo ng Panginoon, pagpalain, pagtagumpayin ng inyong mga trabaho dyan. God bless Beaton family, and of course, your family dyan sa bandang San Manuel. Isabela, palapakan natin Beaton family. Cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay praise the Lord. Good morning, Bishop. Yes, agyaman at tibaru, abigat. Sika manen apo iti mangidalan kada kami. Yan po ay Ilocano po. Ang sinasabi po ay maraming salamat sa bagong umaga. Yes, sa Panginoon na kanyang ipinagkaloob at gayon din sa kanyang pangunguna sa ating lahat. Yes, together my family. Palakpakan natin muli. Yes, together family. Hallelujah, praise the Lord. Ganun naman sa kapatid kay May Asuncion Isguera ng Imus City, Cavite. Shout out with Jan at God bless Asuncion Isguera family. Pakayat pagpalain ng Panginoon. Halapakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning Bishop Lito Tangunan, maraming salamat din po. God bless you all. Yes, muna sa ating kapatid yes, Brother Nehemias Orpiada, kaanib po ng Malabon Central United Methodist Church dyan sa banang Malabon City, Metro Manila. Shout out with Jan at God bless you all at God bless Orpiada family. Palapakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay good morning Bishop, God bless with one emoji of prayer. Thank you very much at gaining God bless you dyan lahat. At ganyan mula sa ating kapatid na Rosmaria Packing Alberto. Yes, mula dyan sa Balanga City, Bataan. Shout out with dyan at God bless Packing Alberto family. Palapakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay amen with the 3 emoji of prayer. Thank you very much. At pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Yes, manalayan tayo lagi. Yes, mula sa ating kapatid na yes, our my dear Dali Tangonan at Tagari. Yes, where are you in the Philippines? Nice to meet you again. At please extend my regards to you, to all of you, sa family. At pakiingat dyan at pagpalain yung buong pamilya ng Tangonan Tagari. Palapakan natin, i-cheer natin lahat sila. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay Blessed Sunday Bishop Lito, watching and worshiping with you. Glory to God at thank the Lord. Puri na Panginoon Diyos at gimana sa ating kapatid na ayun, my dear Sister LB Andicoy dyan sa bandang Bikutan City, Metro Manila with her loving husbandry. Yan, sila po ay kaanib po ng Just the Living Water Methodist Church and the Barangay Kabkaben, Maribeles, Bataan. Shout out with dyan at God bless Andico family. Pakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang comment ay Blessed Sunday Bishop at Jean, Lola and family with 3 emoji of prayer. Maraming salamat and same to you all dyan. Hindi mula sa ating kapatid na yes, Jocelyn De Guzman, kaanib po ng Bethany Methodist Church, Hermosa. Sorry po. Saan? Yes, kaanib po ng Capitol Methodist Church dyan sa bandang Sito Balanga, Bataan. Shout out dyan at God bless the Guzman family. Please extend my regards to the whole family. Iingat kayo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon, the Guzman family. Palakpakan natin. Hallelujah. Praise God. Ingat kayo sa pinakala ko si kapatid na Tacy na. Hallelujah. Sorry po kapatid na Diyos. Yes, patawarin mo ako. Yes, ang kanyang comment ay a blessed Sunday to everyone with 1 emoji of prayer. Maraming salamat po at gayon din po natin dyan. God bless you all. A blessed Sunday. Yes, our my dear Deaconess Elisa Gadormeo Gansit ang
labing-labing wife ng ating kapatid na Reverend Bonifacio Gansi dyan sa bandang General Trias City, Cavite. Pero ang destino na dyan sa bandang Ciudad Adelina Village Methodist Church ng 13 Martires City. At ganyan din ang kanilang mission dyan sa bandang Moonwalk, Parañaque City, Metro Manila. Shoutout with Jan at Galvez Gansit family, of course, your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan natin, i-check natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay good morning po Bishop Lito Tangonan and to the whole family. Thank you very much and same to you all dyan. At ganyan mula sa kapatid na Hardy My Dear Felipe Saturno ng membro po ng Maria Aurora Methodist Church ng Maria Aurora Province. Shoutout dyan at God bless Saturno family. Palpakan natin, cheer natin lahat sila dyan. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment ay magandang buhay po Bishop Lito Tangonan. Maraming salamat at likewise po sa inyo lahat dyan. Yes, mula sa kapatid na Imelda Apostol. How are you? Kumusta ang buong pamilya mo? At shout out dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan. Yes, God bless Apostol family. Palakpakan natin sila. I-check natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, thank you Lord for another day, a blessing life. Yes, purihin natin ang Panginoon Diyos. Pasalamatan natin siya. At mula sa kapatid na Minerva de la Cruz ng Beth's Methodist Church, Maribelas, Bataan. Shout out dyan at God bless you all dyan, pero nandyan sa bandang, Calaca, Batangas din sila. Yes, shout out dyan at God bless de la Cruz family. Palakpakan natin sila lang dyan. Ang kanyang comment ay, a blessed Sunday everyone. Thank you at gayon din po sa inyong lahat dyan. Yes, mula sa ating kapatid na Joselito de Guzman ng Capitol Methodist Church, ito Balanga, Bataan. Sorry po. Yes. At puri ng Panginoon, shout out dyan at God bless de Guzman family. Palakpakan natin sila lahat. I-cheer natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. At maraming salamat din sa mga uploaded dyan sa iyong Facebook. Yes, different scenario. At puri natin ang Panginoong Diyos ang kanyang God. Blessed Sunday po, Bishop and family with an EBG of prayer at bilog na may mukha. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Gaya din po sa inyo lahat dyan. At gayon din ang kanyang added comment, emoji prayer. Amen. Yes, palapakan naman natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Our my dear Beron Tanyag Marquez ng Cavite City, Cavite. Shout out dyan at God bless Tanyag Marquez family. Palakpakan natin sila, i-cheer natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay blessed Sunday, thank be to God with 3 emoji prayer. Thank you very much at kayo din sa dyan. God bless you all. At added comment mula sa kapatid na Joselito de Guzman. Amen at amen with 2 emoji prayer. Palakpakan natin ang Panginoon. Importante pang panalangin. Yes, how are you my dear Weng Kiamko? Tapan natin dyan sa bandang Riyadh, Saudi Arabia. Kumusta ang Middle East? Kumusta kayo dyan? Kumusta ang trabaho? Yes, shout out dyan, overseas Filipino workers, Middle East, at gayon din ang pamilya mo dyan sa bandang, Nara, Palawan, yes, Princess Ordua, palakpakan natin, God bless Kiamko family, i-check natin ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang comment, praise God, amen. Yes, amen at amen sa Panginoon at praise the Lord. Yes, mula sa ating kapatid na, yes, how are you my dear Renel Andicoy ng Okada, Manila. Yes, dyan sa bandang Bigutan, Parañaque City, Metro Manila. At shout out dyan at God bless Andicoy family. Papuri natin, palakpakan natin Panginoon Diyos sa pagkakataon na ito. Ang kanyang comment ay, good morning po, thank you Lord. Kadarating ko lang po from work, panggabi po ako. Yes, naunawanan niya, matulog ka at kailangan mo ng tulog. Hallelujah, praise the Lord. Yes, agad mula sa ating kapatid na added comment, Jocelyn de Guzman. Amen. Yes, palapakan natin ang amen na yan. Purihin natin ang Panginoong Diyos at gawin added comment mula sa ating kapatid na Albian Dicoy, 3 emoji ng prayer. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At gawin lang sa ating kapatid na how are you my dear Mirna Sanchez Rapanandakanay dyan sa bandang Sydney, Australia. Kumusta bang Australia ngayon? At masarap po ang mga gatas dyan. Puri ng Panginoong Diyos at please extend regards to your family at lahat po ng mga Pilipinos dyan, mamamayan ng kabuuan ng Australia. God bless Rapanandakanay family. Palakpakan natin, i-cheer natin ang kanilang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay happy blessed Sunday to all. Yes, with 1 emoji of heart. Puri ang Panginoon po sa inyo lahat dyan. Yes, how are you my dear, my beloved batchmate ng Union Theological Seminary Philippines, Dasmariñas City, Cavite. Yes, ang ating kapatid na Reverend Dr. Bener Agtarap. Yes, nandyan sa bandang United States of America. Shout out dyan at God bless Agtarap family, of course, yung ministry and leadership to the church and society. Parating mo
mga regards kay Kumare, yes, at gayon din sa inyong mga anak. Meron ka na bang apo? Meron ka ba ng manugang? Yes, palakpakan po natin ang Agtarap family. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang kanyang ministry sa ilalim po ng General Agency ng United Methodist Church. Ikaw ba na sa Board of Global Ministry? So wherever you are, yes, pagpalain Panginoon, patuloy kang kasangkapanin ng Diyos sa lahat ng aspeto at larangan ng iyong buhay, yes. At hindi mo na sa kanyang comment ay blessing to you, Bishop, your family, and your ministry. Maraming salamat at likewise po sa inyo lahat dyan, Kumpare, Reverend Dr. Biner Agtarap, yes, puri ng Panginoon at gayon din lahat po ng mga dumarating pa ng mga comments sa iba't ibang at dako sa buong mundong ito. Maraming salamat, and may the Lord be with you always with His blessings, protection, and safetyness sa lahat po sa inyo at gayon din sa lahat po ng mga nakibahagi sa ating gawain. Hindi ko man ma-determine ang inyong mga mukha, pero nakita ko kanina yung nakatitig na mukha, mata ng ating kapatid na Tuita Corazon na Navarro ng Capital Methodist Church ng Balang City, Bataan. Shout out dyan at God bless sa Navarro family. Palapakan natin. Hallelujah at praise the Lord. At ganyan nakikita ko ang mukha ng ating kapatid na yes, sorry my dear Nel Danunan dyan sa bandang United States of America. Shout out dyan at God bless you all. Ganyan din sa inyong bayan dyan sa bandang City of Balanga, Bataan. Palakpakan po natin sila dyan. At ang patuloy natin na panalangin para po kay kapatid na Remy Hironan for his complete healing, recovery, good health and wellness. Yan ay patuloy po natin i-claim at i-declare sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. At gayon din lahat po kayo na hindi ko na mababasa, hindi na lumalabas yung mga pangalan. Thank you very much at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Ang Raydon Ministry ay patuloy po na sinasabi sa atin, God bless and protect us all always. Stay safe and healthy always. Be kind to others always. To God glory always and forever at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din, may we continue to observe and follow such health protocols as provided for and mandated by the Interagency Task Force ng ating pamahalaan sa Pilipinas. And so with you, dyan sa inyong kinaroroonan na bansa beyond the Philippines, ay meron din pa kayong mga health protocols na dapat ninyong sundin at isakatuparan. Yes, ika nga ay health is wealth. And prevention is better than cure. Kaya pakaingat po tayo upang tayo po ay malusog lagi, malakas ang ating immune system sapagkat sa laban na ito ng buhay natin na napakahirap po. Na sa panahon tayo that we need to survive, lalo na tayo ng mga mananampalataya, lalo na tayo nakabilang sa isang iglesia ng Panginoon sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoon sa Kristo, anumang denominasyon tayo. Sa panahon na ito ay pantay-pantay tayo. Sa panahon na ito ay wala hong mas mataas, wala hong mas malalim, kundi lahat tayo pantay-pantay. And the Church of God, the entirety of the existence of the body of Christ must always be in one accord, in unity. Ano mang denominasyon natin, ano man ang ating beliefs, ano man ang ating paninindigan, what is important, we have only one God, manifested through the Father, the Son, and the Holy Spirit, and of course, His inspired words na patuloy po natin tinatalakay. Yes, ang oras sa pagkakataon na ito mga kapatid sa Diyos ay alas 12 ng katanghaliang tapat, and may we enjoy the food that we prepared in our table. Yes, Philippine time, 12 o'clock na noon time. At sa inyo, sa ibang basi ko lang po ng oras ngayon, pero pagpalain tayo ng Panginoon sa mga biyaya natin pong tinatanggap, and may we continue to bless and include in our prayers ang mga mangingisda at gayon din mga magsasaka, mga maggugulay, mga maghahayop at gayon din ang lahat ng mga pinagdadaanan ng mga pinakain natin sa araw-araw at kailangan natin sila na ipanalangin, magpanalanginan tayo sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Yes, how are you my dear Rowena Apolinara Paole? Kumusta ang buhay dyan sa bandang Riyadh, Saudi Arabia? Kumusta ang buhay mo? Kumusta ang kapatid mo? Yes, kumusta ang pamilya mo dyan sa bandang Hermosa, Bataan? Yes, shout out dyan at God bless Apolinara Paole family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay salamat po Panginoon sa buhay na kaloob mo sa aming lahat. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At ganyan sa pagkakataon na ito ay ating pong i-bless at ating pong i-cheer, ating pong batiin ang ating mga kasama dyan sa ating mga tahanan, sa amantay na roon sa ating gawain na ito. Sabihin natin, peace be with you. At ganyan sabihin natin sa kanila na, oh, I love you with the love of the Lord. Yes. At ganyan din ang ating pambansang pagbati. Tas natin ang ating kanang kamay. Tingnan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati. At ilagay
Ilagay natin ang kaning kamay natin dyan sa kalimang dibdib tapat ng ating puso. Tayo po yung sandali. Tignan na naman natin sila eye to eye, face to face, na meron pong kasamang napakasarap at napakatamis ng ngiti natin. Hallelujah at praise the Lord. Palapakan natin ang bawat isa sa atin. I-cheer natin ang bawat isa sa atin. Hallelujah, praise the Lord. At ating pong ibinabalik lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito. At tayo po ay magkita-kita muli mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga. At ituloy po natin yung ating pagtalakay na series patungkol sa the inspiration and the authority of the Scripture. At gayon din yung kahalagahan ng paghasanay sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. At least, itong week na ito darating ay matatapos po natin ang ating sini-series in conjunction with our solidarity to the celebration of the Bible this whole month of January in the Philippines. Hindi ko alam kung sa buong mundo ito. Pero purihin natin ang Panginoong Diyos. At kahapon po kami po ay nakadalo sa isang gawain dito sa Bacoor City, Bacoor City Ministerial Association. Ito po yung culmination ng celebration ng Bible Month. At purihin ang Panginoong Diyos sa pinakatema ngayon dito sa Bacoor City. Ang Biblia ay makarating po sa bawat barangay, sa bawat pamilya, sa bawat mamayan. At maranasan natin ang pagbabagong nais ng Panginoong Diyos. And we continue to pray that spiritual revival and reawakening will happen. Yes, in every place, in every family, at gayon din sa bawat isa, at gayon din sa bawat bansa, at sa buong mundong ito na nilikha pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya napakalawak po ang ating gawain. Huwag po natin gagawin na maging sagka itong balakid, itong global pandemic na ito. Habang merong ganitong nangyayari ay lalo sanang nagiging mamayagpag at mainit ang ating paglilingkod at pamamahayag ng salita ng Panginoon. Yes, added comment mula sa ating kapatid Nerwena Apolinar Paoli. Blessed Sunday po, Bishop and family, at sa lahat ng mga ka-ride on the ministry. Maraming salamat at gayon din po sa iyo at sa inyong lahat. Kaya sa pagkakataon na ito ay ibinabalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. At babay po sa bawat isa sa atin at hallelujah sa ating Panginoon.